napakahalaga ng DCMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM, Radio Patrol 630, nasa balita, nasa public service. Radyo Patrol 630, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DCMM, Radyo Patrol 630, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino! Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Ngayon po ay araw ng Lunes, 21 ng buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ating po mga headlines sa hapon. Ilang lugar sa Metro Manila lubog sa baha dahil sa walang patid na pag-ulan na dala ng habagat. La Mesa Dam sa Quezon City, umapaw na alarma sa Marikina River, itinaas na sa ikalawang antas. 5 naiulat na namatay dahil sa paghagupit ng bagyong Krising at ng habagat. Paghahanda sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. tuloy-tuloy sa kabila ng banta ng sama ng panahon sa susunod na linggo. At Facebook page ng 4 na high-profile social media personalities na nag-i-endorse ng online gambling, tinanggal na ng Meta. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, lubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila. Bunsod ng pabugso-bugsong ulan na dala ng habagat. Sa Maynila, 1.5 oras nang natenga ang mga sasakyan at hindi nakatawid sa Espanya Boulevard dahil sa bahang aabot sa kalahating gulong ng bus. Hirap naman na makauwi ang ilang estudyante na inabutan ng malakas na ulan. Ang ilan sa kanila sumuong nasa baha. Mahirap po, malalim ang tubig eh. Hindi kayo natatakot baka magka-leptospirosis siya na sumuguhol sa baha. No choice po, kailangan sunduin na eh. Inabot naman ng gutter deep na baha ang Manila City Jail Male Dormitory sa Santa Cruz, Maynila. Pinangabahang umabot sa mga piitan ng baha sakali magtuloy-tuloy ang ulan. Patuloy naman ang search and retrieval operation sa 2 bata na inanod sa ilog sa barangay Bagong Silangan sa kasagsagan ng bagyong Krising nitong Sabado. Sinabi ni QC DRRMO spokesperson Pichi De Leon na hindi humihinto sa paghahanap sa 2 batang edad 9 at 11 taong gulang. Umabot naman na sa mahigit 200 pamilya mula sa 5 barangay sa lungsod ang nananatili sa mga evacuation center. Po, pagka naman po umuulan at nasa flood-prone areas po kayo, parati po kayong makikinig sa inyong barangay kung ano po ang sasabihin at mapapansin nyo naman po sa area nyo. May mga flood markers po yan. Pag tumataas po, huwag na po tayong matigas ang ulo. Sa Mandaluyong, umabot ng gutter deep ang baha sa bahagi ng EDSA Shaw Boulevard Underpass habang umabot naman sa lagpas gutter ang tubig sa Andrews Avenue at tramo sa Pasay.
Itinaas na sa second alarm ang Marikina River bunsod ng pagulan dulot ng habagat. Sa panayan ng DZMM, sinabi ni Marikina City Mayor Maan Teodoro na umabot na sa 16 meters ang level ng ilog kaninang alas 2 ng hapon. Patuloy ang binabantayan ng mga lugar na malapit sa ilog sa posibilidad ng pagbaha. Dagdag ni Mayor Teodoro, nakahanda na ang mga evacuation center sa lungsod na may kapasidad para sa 30,000 evacuees. Wala pa namang ipinatutupad na forced evacuation. Ang forced evacuation namin is at 18 meters. Option na rin ng ating mga kababayan kung sa kanilang mga areas ay tingin nila ay aabuti na sila ba or mag-overflow na yung river, pwede na silang mag-preemptive evacuation. Umapaw na ang Lamesa Dam sa Quezon City bunsod ng walang patid na pag-ulan. Sa datos hanggang alas 3 ng hapon, umabot na sa 80.16 meters ang level ng tubig sa Lamesa. Nalampas na sa spilling level nito na 80.15 meters. Sinabi naman sa DZMM ni Quezon City DRRMO spokesperson Pichi De Leon na nagpatupad na ng preemptive evacuation sa mga lugar na maapektuhan ng pag-apaw ng Lamesa Dam. Kanya pong maaapektuhan na lugar ay ito pong mga mabababang areas along the Tulyahan River. So magsisimula po ito sa Quezon City, Fairview, Forest Hill Subdivision, dadaan po ito ng Quirino Highway, Santa Quiteria, San Bartolome, then going all the way to Valenzuela, North Expressway, La Huerta Subdivision, Malabon at dito po sa Navotas. Umaapaw na rin mga kapamilya ang Upper Wawa Dam matapos umabot ito sa maximum water level. Pinapayuhan ng mga residente sa mga mabababang lugar na maging alerto at handa sa posibleng pagtaas ng tubig at pagbaha. Samantala, nakabos na ang 3 gate ng Ambuclao Dam habang 5 gate naman sa Binga Dam na nakaapekto sa 3 barangay sa mga bayan ng Bocod at Itogon sa Benguet. Sa Bulacan, 1 gate na rin ng Ipo Dam ang nakabukas na posibleng magpabaha sa 10 bayan sa probinsya. Pumalo na sa 5 ang iniulat na namatay dahil sa pananalasa ng bagyong Krising at pinalakas na habagat. Sa tala ng NDRRMC, 2 ang kumpirmadong patay habang patuloy pang kinukumpirma ang report sa 2 ibang namatay sa Northern Mindanao habang 1 sa Davao Region. 5 rin ang napaulat na nasugatan habang 7 ang nawawala. Sa kabuuan, 225,000 pamilya o mahigit 800,000 individual ang naapektuhan ng masamang panahon. Nagsasagawa na ng declogging operation ang lokal na pamahalaan ng Maynila dahil sa matinding pagbaha. Dala ng habagat balita mula sa Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Steve Reyes. Steve! Yes, Tony, apektado ng baha ang bahagi ng compound ng Philippine General Hospital kung saan nahihirapan ng makalabas at makapasok ang mga pasyente at sasakyan sa ospital. Bagamat sakop ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang problema sa baha, personal inspection ni Manila Mayor Isko Moreno ang lugar para ipag-utos ang pagkasagawa ng siphoning operation o pagsipsip sa tubig baha na posibleng burak na ng mga kanal. Aminado naman ng alkalde na isa rin sa mga dahilan ng patuloy na pagbaha ay ang kakulangan at pagkasira ng ilang pumping stations sa Maynila. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. Nag-iwan ng matinding pinsala sa iba-ibang bahagi ng bansa ang habagat na pinalakas pa ng bagyong Krising. Isinailalim sa state of calamity ang Cebu City, dala ng pagbaha at landslide. Idineklara rin ang state of calamity sa bayan ng Umingan sa Pangasinan kung saan 40 barangay ang naapektuhan ng baha. Sa Dagupan City, binaha ang malaking bahagi ng lungsod, partikular sa barangay Karael at Tapuak, matapos umakyat sa critical level ang tubig sa ilog. Sa Pampanga, nakaranas naman ang baha na aabot hanggang dibdib ang ilang barangay sa bayan ng Florida Blanca, matapos bumigay ang ilang dike dahil pa rin sa patuloy na ulan. Sa Cagayan Valley Region, milyong-milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura na iniwan ng bagyong Krising. Sa Antique, tinatayang umabot na sa mahigit 200 milyong piso ang pinsalang idinulot ng pagbaha. Patuloy naman ang search operation para sa 4 na nawawala. Umabot na sa mahigit 500 milyong piso ang pinsala sa infrastruktura ng bagyong Krising. Sa tala ng DPWH, halos 200 milyon ang pinsala sa mga pangunahing kalsada, mahigit 9 milyon sa mga tulay at mahigit 300 milyon sa mga flood control infrastructure sa Region 8 at sa Negros Island Region.
Samantala nananatiling sarado ang Apayao Ilocos Norte Road sa Tangalagan, Kalanasan, Apayao dahil sa mataas na baha at sa Claveria, Kalanasan, Kabuga Road sa Barangay Ninoy, Kalanasan, Apayao dahil sa bumigay na kalsada. Gumuho naman ang lupa sa Cannon Road, Camp 6, Tuba, Benguet. Hindi rin madaanan ang Liloy, Siocon Road sa Zamboanga del Norte dahil sa landslide. Balik po tayo sa sitwasyon dito sa Metro Manila. Nagpatupad ng libreng sakay ang LRT-1 at LRT-2, pati na rin ang MRT-3 simula kaninang tanghali para sa mga apektado ng matinding ulan na bunsod ng habagat. Bukod dito, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na nagpapakalat na rin ng mga bus at truck na may alok na libreng sakay sa rutang Quiapo hanggang Angono, Rizal, Quiapo hanggang Fairview, Quezon City at Loton hanggang Alabang, Muntinlupa City. Samantala, sisimulan na sa Biyernes ang pilot implementation ng online at card payment sa MRT-3. Sinabi ni Transportation Secretary Dizon na gagawin ang pilot run sa lahat ng istasyon. Sa mga susunod na linggo, inaasahang magbabiyahe na rin sa MRT ang karagdagang 6 na Dalian train. Sabi nga ng Pangulo, convenience ang pinaka-importante. Habang inihintay natin itong mga napakagagandang mga proyekto na taon ang binibilang bago matapos, kahit papaano naman gawin naman nating mas madali ang commute. Aabot na sa mahigit 11,000 customer ng Meralco ang apektado ng brownout dahil sa hagupit ng bagyong Krising. Kabilang dito ang mga customer sa Cavite, Bulacan, Rizal, Laguna, Metro Manila, Batangas at Quezon. Tiniyak naman ng Meralco na ginagawa ang lahat para maibalik ang serbisyo sa mga apektadong lugar. Umabot na sa 45 milyong pisong halaga ng ayuda ang naipamahagi sa mga apektado ng bagyong Krising at habagat. Sinabi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na 3 milyong family food packs ang nakapwesto sa buong bansa. Kaya walang naging problema sa pamamahagi ng ayuda. Sa tala ng DSWD, nasa 7,500 pamilya o mahigit 26,000 individual ang nasa mga evacuation center. Pinakamarami anya rito ang nasa Negros Occidental kung saan mahigit 3,000 pamilya ang nananatili sa 71 evacuation centers. Yung goods po nandun na sa areas. Kaya nga napakabilis natin na mag-provide ng augmentation support. So, mabilis po tayo maagap na makapag-extend ng food assistance sa mga naapektuhan natin mga kababayan. Right now, wala po tayo nakikita na mga major challenges in terms of our disaster response. Panahon, Patrol! Sa lagay po na ating panahon, mga kapamilya, katamtaman ng chance na maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 750 kilometro sa Hilagang Silangan ng Eastern Visayas. Samantala, tuloy pa rin ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dulot ng habagat. Ingat po mga kapamilya dahil posible ang pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng bahagyang malalakas sa pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Tarlac, Bulacan, Batangas, Rizal, Pampanga, Zambales, Bataan, gayon din sa Occidental at Oriental Mindoro. Asahan naman ang bahagya hanggang malalakas na pag-ulan sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Sa iba pa nating balita, tinanggal na ng Meta ang Facebook page ng ilang mga high-profile social media personality na nag-endorso ng online gambling. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Tony, 4 sa 20 social media pages na mga sikat na personalidad na may milyong-milyong followers na nag-endorso ng illegal online gambling ang natanggal na ng kumpanyang Meta, ang may hawak sa social media platform na Facebook. Ayon sa grupong Digital Pinoys, ang 20 Facebook pages na natukoy na nag-endorso ng illegal na sugal ay dumaan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC bago ipinasa sa Meta para sa pagsusuri at verification kung ang mga ito ay nakitaan ng paglabag sa community guidelines ng Meta. Dagdag pa ng grupo, hindi sapat na matanggal ang mga nasabing Facebook pages, kundi dapat ay mapanagot din sa batas sa mga social media personality na nag-endorso ng illegal na sugal online.
Samantala, nanatili pa rin ang gutter deep na baha dito sa bahagi ng Andrews Avenue sa Pasay City, kaya nagkakaroon ng pagbagal sa pagdaan ng mga sasakyan. Sa mga sandaling ito ay tumila na ang ambon sa bahaging ito ng Pasay City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Kinwestiyon ng Philippine National Police ang overseas study alert ng Ministry of Education ng China kung saan hinihimok umano ang mga estudyanteng Chinese na busisiin ang security risk sa pag-aaral sa Pilipinas. Sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na walang basehan ang nasabing abiso at bahagi lamang umano ito ng propaganda ng China. Giit ni General Torre, ginagamit ang Pilipinas bilang battleground ng mga kriminal na Chinese. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, mali ang paglarawan ng abiso sa sitwasyon ng Pilipinas at umaasang itatama ito ng China. Sa naturang abiso, binanggit ng Chinese Education Ministry na lumalala umano ang sitwasyon ng pampublikong seguridad sa Pilipinas at dumarami pa umano ang krimen laban sa mga Chinese. Nanindigan si Senate President Chis Escudero na hindi magi-inhibit sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, sabay bansag na partisan na mga nagmamadali umanong mapatalsik ang Vice Presidente sa pwesto. Ayon kay Escudero, hindi dahil taliwas sa gustong mangyari ng mga kritiko ay hindi na patas ang Senate Impeachment Court. Sabay giit na ang pagiging patas ay ang pagpapatupad sa panuntunan sa lahat anuman ang estado oposisyon sa pamahalaan. Patunay rin anya ang utos ng Korte Suprema sa kwestiyon ng Senado sa Kamara. Kinumpirma naman ni Escudero na target na mag-convene sa pagliliti sa August 4 para may sapat na panahon na maibigay ng abiso sa bawat partido. Hindi naman isinasantabi ng senador na questionin ang jurisdiksyon ng 20th Congress sa impeachment at pagbobotohan umano na ang Senado. At susunod, Agriculture Department naglabas na ng mahigit 130 million pesos na tulong para sa mga magsasakang apektado ng bagyo at habagat. At sa ating headline abroad, halos 70 patay habang naghihintay ng ayuda sa Gaza. Ang mga detalyeng yan sa pagbabalik ng Headline sa Hapon. Headline sa hapon. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Si Van RJ po na meron ng stage 5 chronic kidney disease. Na nagdadialysis siya, sabi ng nanay niya 3 times a week. Meron din siyang hika. Nung 20 years old po siya, nung nag-aaral po siya, bigla nilang po siyang nilagdag, nagkasakit. Tapos, kahit anong gawin ng vitamins, parang hindi yung tumataas yung hemoglobin niya. Pwede natin pag-abutan ng 20, 50, 50 pagka sa dami ninyong magbibigay ng tulong, pagka pinagsama-sama yan, malaking maidadagdag sa budget na para sa operasyon ni Van RJ. Marami tayong good news, mga kapamilya! Dahil po sa inyong mga ginito ang puso o heto. Kaya naman, nagpadala po tayo ng nebulizer na hiling ni Van RJ. Nagpapasalamat po sa DCMM Teleradyo at DCMM Sean. Ngayon, nagpapasalamat din po ako sa nagbigay ng itong nebulizer na si Mr. Anthony and Scarlett. Maraming salamat. Aksyon ngayon ang hatid ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon sa DZM. Alas 4:20 na po ng hapon. Tuloy po tayo sa ating mga balita sa headline sa hapon. Naglabas ang Department of Agriculture ng mahigit 130 milyong pisong assistance package para sa mga magsasakang apektado ng bagyong Krising at ng habagat.
Sinabi ng Agriculture Department na pinagana na ang kanilang Quick Response Fund para sa rehabilitasyon at recovery ng mga apektadong lugar at makatatanggap din ng indemnification mula sa Philippine Crop Insurance Corporation ng mga magsasaka na may insurance. Sa tala, mahigit 4,600 magsasaka ang apektado, habang aabot naman sa 2,000 metriko toneladang pananim ang napinsala. Nagbabala rin ang kagawaran sa posibleng makaapekto sa pagdadala ng agricultural products ang mga kalsadang isinarap dahil sa epekto ng bagyo. Samantala naman mga kapamilya, silipin natin ang sitwasyon sa ilang mga binahang bahagi ng Quezon City. Ang balita hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly! Balikan na lang natin maya-maya si Kelly Cordero. Kuha naman po tayo ng update sa baha sa Araneta Avenue, Quezon City. Ang balita mula sa Quezon City hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert. Wala rin si Robert Mano. Nako, pasensya na mga kapamilya at medyo nagkakaproblema ho ata mga linya na ating komunikasyon. Sa iba pa nating balita, 75% ng handa ang Kamara sa ika-4 ng State of the Nation address ni Pangulo Marcos Jr. sa Hulyo 28 sa susunod na Lunes po yan ha. Balita mula sa Kamara, eto sana meron na ito. Ha? Meron na ba ito? Hatid ni? Wala pa rin si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pasensya na mga kapamilya. 343 na po tayo ha. So sana sa susunod meron na pong makapasok. Headline Abroad. Headline Abroad. Bago po tayo dumako sa ating mga Radyo Patrol, dito po muna tayo sa ating Headline Abroad. Hindi bababa sa 67 Palestino ang nasawi sa Israeli gunfire habang naghihintay ng tulong mula sa United Nations sa Northern Gaza. Ayon po yan sa Gaza Health Ministry. Ayon sa mga medical responder, kabilang sa mga biktima ay mga nagugutom na sibilyan na dumagsa sa convoy ng mga food truck ng UN World Food Program. Mariin namang kinundina ng UN ang karahasan sa mga naghahanap ng humanitarian aid. Nananawagan ng mga taga-Gaza at humanitarian groups ng agarang tigil putukan para maibsan ang krisis. Matapos naman ang pananalasa ng Typhoon Wipa sa Hong Kong noong linggo, binaha ang mga lungsod ng Yangjiang, Zhangyang at Maoming sa lalawigan ng Guangdong, China dulot ng malalakas na pag-ulan. Nagbabala ang mga otoridad ng flash flood, landslide at mapanganib na bugso ng hangin sa mga bayan sa coastal region. At eto na at babalikan na po natin ang ating mga Radyo Patrol. Silipin natin ang sitwasyon sa ilang binahang lugar sa Quezon City. Yan po ang balita hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly! Tony, as of 1:52 ng hapon ngayong July 21, ilang bahagi ng Quezon City ang nakakaranas pa rin ng matinding pagbaha dulot ng malakas na ulan. Lampas tao na ang baha sa ilang lugar gaya ng Tabing Ilog, Kaingin Bukid sa Barangay Apolonio, Samson at West Riverside sa Barangay Damayan. Sa ibang barangay tulad ng St. Peter, Mariana, Pasuntamo at Rojas, waist deep o hanggang bewang ang baha. Habang marami ring kalsada sa lungsod ang abot tuhod at gutter deep ang tubig, partikular sa mga barangay ng Fairview, Batasan Hills, Project 6, Tandang Sora at Don Imelda. Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon ng lokal na pamahalaan para tiyaking ligtas ang mga motorista at residente. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Kelly Cordero. Kuha naman po tayo ng update sa baha sa Araneta Avenue sa Quezon City pa rin. Balita hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kayong Robert. Tony, mag-aalas 4 ngayong hapon, muli na naman bumuho sa malakas ng ulan dito sa Quezon City. Hindi pa rin nadaraanan ng kahit anong uri ng sasakyan ng bahagi ng Araneta Avenue, kanto ng E. Rodriguez Avenue. Mataas pa rin kasi ang baha sa lugar na unang umabot hanggang dibdib kanina. Ang ilang residente pauwi ngayon, sinusubukan tumawid pero hindi rin kinakaya. May grupo naman ng mga kabataan ang nag-o-offer naman ng sakay sa kanilang bangka kapalit naman ng bayad. Ang ilang estudyante naman, hindi rin makauwi sa kanilang bahay dahil sa taas ng baha. Kwento nila, wala pang baha kaninang umaga nang umalis sila papasok pero ngayon, problema nila kung paano sila makakauwi dahil sa taas ng baha. Samantala, sa Enes Amoranto naman, papuntang Banawe, hindi rin madaanan dahil sa taas ng baha. Wala kahit anong uri na sasakyan ang dumaraan dito ngayon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
Maraming salamat, Kuyang Robert. 75% na handa ang Kamara para sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulo Marcos Jr. sa darating na Lunes. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Tony, sa press conference, sinabi ni House spokesperson Attorney Princess Abante na kasado na sila para sa Lunes maliban sa ilang contingency measures at paghahanda sa harap ng maulang panahon. Hindi rin paanya kasama sa napag-usapan ng worst case scenario sakaling magpatuloy ang sama ng panahon sa mismong araw ng SONA. Bukod dito, wala umanong halos pagbabago sa security measures na ipinatupad noong nakaraang taon. Hindi naman naging hadlang ang masungit na panahon para sa huling interagency coordination meeting at ocular inspection sa Kamara ngayong araw. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na kumpleto na ang guest list at ipinamamahagi ng imbitasyon sa mga bisita habang may 3 viewing halls ang Kamara para sa mga hindi makakapasok sa plenary hall. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Pamela Vasquez. At abangan ang lagay ng malamang ay buhol-buhol ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila at taas presyo ng mga produktong petrolyo. Kasado na bukas? Detalye sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Si Van RJ po na meron ng stage 5 chronic kidney disease. Na nagdadialysis siya, sabi ng nanay niya 3 times a week. Meron din siyang hika. Nung 20 years old po siya, nung nag-aaral po siya, bigla nilang po siyang nilagdag, nagkasakit. Tapos, kahit anong gawin ng vitamins, parang hindi yung tumataas yung hemoglobin niya. Pwede natin pag-abutan ng 20, 50 pagka sa dami ninyong magbibigay ng tulong, pagka pinagsama-sama yan, malaking maidadagdag sa budget na para sa operasyon ni Van RJ. Marami tayong good news, mga kapamilya! Dahil po sa inyong mga ginito ang puso o heto. Kaya naman, nagpadala po tayo ng nebulizer na hiling ni Van RJ. Papasalamat po sa DCMM Teleradyo at DCMM Sean. Ngayon, nagpapasalamat din po ako sa nagbigay ng itong nebulizer na si Mr. Anthony and Scarlett. Maraming salamat. Aksyon ngayon ang hatid ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon sa DZMM Radio. Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Traffic reports. Traffic reports. Mga kapamilya, alamin naman natin kung ano na ang lagay ng trapiko sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Gayon nga po at napakarami pong mataytenga po sa kalsada dahil sa mga baha. Detalye mula po yan kay Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene, naku, saan ka ngayon nakatayo? Nandito ako ngayon nakatayo sa bahagi ng kabaan ng Marcos Highway sa lungsod ng Marikina. At kanina nagmula ako sa Ortigas Avenue. Halos palang kulang 1 oras ang inabot ko sa kalsada dahil sa bigat ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila. Dulot pa rin yan ng malakas na buhos ng ulan na nararanasan man sa lugar. Mula doon sa Ortigas Avenue patungong EDSA, mabigat na yung bali ng trapiko at mas lalong bibigat pa yan pagdating sa EDSA northbound lane.
Inikuto rin namin yung bahagi ng White Plains Avenue sa Quezon City kung saan bumper to bumper din ang lagay ng trapiko sa lugar, particular na sa westbound lane nito. Mula sa White Plains ay hanggang sa Katipunan Avenue, matindi na rin ang bigat ng trapiko kaya kung saan tatagal nga ng isang oras ang biyahe ng isang motorista kung makakartan dito sa bahagi ng Matos sa likod ko ay medyo maluwag na ang dali ng trapiko pero sa unang hindi ito kalsada ay may kabigatan ang dali ng trapiko. Sa mga oras na ito nakataas sa second alarm ang Marikina River at nakikita ko dito sa aking kinaroroonan ay may sakasa na rin ang tubig doon sa katabing na kalsada ng mismong ilog dito sa Marikina. Samantala, paalala ko na sa mga motorista dito po. Marlene. Sorry Marlene ha, medyo nawala yung audio mo. Nalunod yung audio mo. Highway. So, kanina dito sa akin kinaroroonan ng Marcos Highway kung magagaling ka sa Katipunan Avenue diyang may kabigatan ng dali ng trapiko. So, mga oras na ito, nakataas sa second alarm ang Marikina River na umabot na sa 16.3 meters. At sa kinatatayan ko ngayon, pwede sa kinatatayan ko, nakikita ko na hanggang tumataas na rin ang tubig sa kalsada katabi. Mga motorista, suspendido ng NMDA ang number coding scheme sa buong Metro Manila dahil pa rin yan sa mabigat o malakas na mga pagkulang dala ng habagat. Burado, ito. Ay, grabe. Pasensya na't medyo pupugak-pugak na po yung signal ni Radio Patrol Marlene Padianos. Pero kasi po, medyo mabigat na rin po ang buhos ng ulan dyan po sa kinatatayuan niya sa lungsod ng Marikina. Bago po tayo magtapos, abiso po mga kapamilya. Kung kayo po ay nasa kalsada pa at nata-traffic, bago po kayo gumarahe, daan muna kayo sa gasolinahan dahil kasado na ang ikalawang sunod na linggong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas. 1.10 ang itataas sa kada litro ng diesel, habang 40 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Tataas naman ang 70 sentimos ang bawat litro ng kerosene. Bunsod ang taas presyo sa pagsipa ng demand sa kabila ng anunsyong dagdag produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. At yan po ang mga headlines sa hapon. Napapanood po ang DCMM Teleradyo sa cable at sabayan din napapakinggan sa DCMM Radio Patrol sa East 30 at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, mga kapamilya, ingat-ingat po kayo kung kayo po ay nasa kalsada. Ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya! Tony Velasquez, Headline.